Akala ng Rusya alam na nila lahat. Sakupin ang teritoryo at ipilit ang impluensya sa mga tao ng Ukraine. Kasasampa lang na Ukranya sang Rusya. Isang malaking tsunami ng derussification ang bumabalot sa Ukraine at winawalis ang mga puwersa ni Putin. Binabawi na ang mga sinakop na lupa at malapit na matapos ang impluensya ng Rusya. May kasisimula pa lang at wala nang magagawa ang Rusya para pigilan ito. Ang bagay na yon ay isang pagsulong. Sa Timog Silangan, tinalo ng Ukraine ang mga sundalo ng Rusya sa lahat ng direksyon. Nililinis na ang gray zone na sinusundan ng muling pagbawi ng Ukraine ang mga pamayanang akala ng Rusya ay ligtas na. Ito ay kontra-atake upang maghanda ng matibay na depensa laban sa paparating na opensiba ng Rusya ngayong tagsibol. Gaya ng malalaman mo kung manonood ka pa, may mas malalim na nangyayari. Para sa Ukraine, hindi lang ito pagbawi ng teritoryo, kundi pagpapaalis ng impluensya ng Rusya. Tungkol ito sa pagpapakita kay Putin na tinatanggihan ng Ukraine ang Russification kahit anong pilit niya. Nagsimula ang lahat sa mga gray zone. Sa tradisyonal na kahulugan, ang gray zone ay anumang lugar kung saan mayroong pagkaput, ngunit ang pagkaput na yon ay hindi pa umaabot sa antas ng totoong labanan sa pagitan ng mga estado. Isipin mo ang mga pagpasok ng drone at jet ng Rusya sa himpapawid ng NATO nito mga buwan para maintindihan mo ang ibig kong sabihin. Sa Ukraine, iba ang ibig sabihin ng gray zone. Isa itong rehiyon kung saan walang tunay na kontrol ang alinmang panig, kahit madalas sabihin ng Rusya na sila ang may hawak nito. Hiwa-hiwalay ang mga labanan at layunin ng Rusya na lumikha ng kalituhan para magamit ni Putin sa propaganda na magangkin ng tagumpay sa mga teritoryong hindi naman kontrolado ng Rusya. Gumagawa ang Rusya ng mga gray zone na ito sa pamamagitan ng palihim na pagpapasok ng malilit na unit sa likod ng linya ng depensa ng Ukraine. Pagkapasok, naghuhukay ang mga unit at naghihintay, kunwari para sa backup, pero kadalasan ay para sa kamatayang darating kapag naabutan sila ng puwersa ng Ukraine. Gayunpaman, magulo ang mga zonang ito, kaya nagkakaroon ng pagkakataon ng Rusya na gawing Ruso ang mga ito. Dahil wala raw magagawa ang Ukraine para pigilan ang sinasabi ni Putin na hindi mapipigilan ang pagsulong. Walang mas malayo sa katotohanan. At magandang halimbawa nito ang kampanya ng derussifikasyon ng Ukraine sa Timog Silangan. Nagsimula ang lahat sa paglilinis ng gray zone sa Timog Silangang Ukraine ayon sa Euromaidan Press noong Pebrero 25. Nagsimula ang operasyon 4 na linggo na ang nakalipas noong Pebrero at natapos ng Ukraine ang mahalagang layunin na palayasin ang maliliit na grupong Rusong infiltrator. Dahil sa Starlink shutdown na nagdulot ng kaguluhan sa Rusya, nagpadala ang Ukraine ng Search and Destroy Squad sa Timog Silangang Gray Zone sa pagitan ng puwersa ng Rusya at Ukraine. Saklaw nito ang tinatayang 30 kilometro o 18.6 na milya mula Bokrovska sa Dnipropetrovsk Oblast, kontrolado ng Ukraine, hanggang Huliapola sa Zaporizhia Oblast, kontrolado ng Rusya. Ang gray zone na yon ay nanganganib na mapasailalim sa impluensya ng Rusya kung walang gagawin ng Ukraine tungkol dito. Kaya't kumilos ang Ukraine, naghanap at sumira. At ngayon na nakuha na nila ang kontrol sa gray zone, iniba na ng Ukraine ang kanilang mga layunin. Hindi na lang basta tina-target ang mga sumisingit. Malalaking hakbang ang ginagawa ng Ukraine para alisin ang impluensya ng Rusya sa Timog Silangan ng tuluyan. Muling binabawi ng Ukraine ang mga pamayanan at teritoryo, marami-raming mga pamayanan at teritoryo. Pagkatapos malinis ang gray zone, pwede na magsimula ang pag-usad. Maraming nabawing pamayanan ang Ukraine, pero pinakatampok dito ang baryo ng Tanova. Matatagpuan sa Dnipropetrovsk, malapit sa hangganan ng Zaporizhia at Donetsk, napakaliit ng Tanova. May populasyon itong mahigit 300 bago wasakin ng digmaan. Dahil sa puwersa ng Ukraine, naging simbolo na ito ng derussifikasyon. Ang unang pamayanan na muling nabawi ng Ukraine sa kanilang kontraopensiba sa Timog Silangan at ang baryo na nagsilbing simula ng lahat ng mga pangyayaring nasaksihan natin mula noon. Nagsimula ito noong Pebrero 21 na mag-post ang Thorkill65X account na mga larawan at kwento tungkol sa nangyari sa Tanova. Ang mga unit mula sa ikalawang batalyon ng ika-400 at 25 Assault Regiment ng Ukraine ay nagsimulang sumugod papasok sa pamayanan. Naroon ang mga nakapuwestong, bagamat kakaunti, miyembro ng ika-69 na Covering Brigade ng Rusya, na kamakailan lang ay sumakop sa pamayanan, ilang linggo pa lang ang nakalilipas. Hindi nagtagal ang pagsalakay ng mga Ukrainian. Hindi naman ito kinakailangan matagal. Dahil nakagulo ang puwersa ng Rusya, matapos masira ang kanilang komunikasyon, mabilis natapos ng Ukraine ang pag-alis ng impluwensyang Ruso sa Tanova. Nang makuha ng Ukraine ang kontrol sa lugar, naghanda sila para sa mas malalim na paglusob sa Timog Silangan, kabilang ang Berezova.
Babala ang Tanova para sa Rusya. Ayon sa Euromaidan Press, ang muling pagbawi ng Ukraine sa baryong ito ay nagpapakita na ang paglilinis sa Gray Zone ay naging bagong kampanya. Kampanya ito ng Ukranya para itaboy ang mga Ruso mula sa mas maraming pamayanan sa Timog Silangan. Nililinis ang mga ito mula sa impluwensya ng Rusya bilang paghahanda sa muling kampanya ni Putin ng Rusipikasyon na inaasahang magsisimula ngayong Tagshibol. Hindi nagtagal at nagsimulang sumulong ng mas malalim ang Ukraine. Ngunit halos kasabay ng pagpapalis ng mga puwersa ng Ukraine sa mga Ruso mula sa Tanova, iniulat ng Pravda na napaatras din ng Ukraine ang mga mananakop malapit sa pamayanan ng Kalinivska. Pebrero 24, 3 araw matapos ang balita ng paglaya ng Tanova, 8 pamayanan nang nabawi ng Ukraine sa mabilisang ataking hindi napigilan ng Rusya. Radizna, Andreevka, Nechaevka, Ostopivska at Nova Zaporizhia ay muling napasa kamay ng Ukraine. Ayon sa RBC Ukraine, walang ebidensya ng presensya ng mga Ruso sa mga pamayanang ito 2 linggo bago ang Pebrero 24. Mukhang Tanova ang unang napalayang pamayanang alam natin. Pero hindi ito ang unang nilinis ng Ukranya. Ang nakikita natin dito ay isang kampanya para alisin ang impluwensya ng mga Ruso sa mga pamayanan na tila nagsimula kasabay ng operasyon ng paglilinis sa Gray Zone. Tama rin naman yon. Madalas piliin ng mga nakalusot ng Rusya ang mga wasak na pamayanan bilang taguan. Sa pagtanggal ng mga nakalusot, napapalaya ng Ukraine ang mga barit bayan at sinisira ang impluwensya ng Rusya sa Timog Silangan. Noong Pebrero 23 iniulat ni Oleksandr Syrskyi, punong komandante ng militar ng Ukraine, napalaya ng Ukraine ang halos 400 kilometro kwadrado o nasa 154 na milya kwadrado ng teritoryo. Tandaan mo ang bilang na yan. Maya-maya ipapaliwanag ko kung bakit ito mahalaga. Sa ngayon, simple lang ang ibig sabihin nito para sa Rusya. Nabigo ang 4 na buwang paglusot sa loob lang ng 3 linggo ng kampanya ng Ukraine laban sa impluwensyang Ruso. Sabi ni Clement Milan, isang French military analyst na nagmapa sa kilos ng Ukraine noong Pebrero 21 bago lumabas ang balita ng pagkalaya ng maraming Timog Silangang bayan ng Ukraine. Ayon kay Milan, pinatunayan ng satellite imagery at pagtaas ng pambobomba ng Ukraine sa mga posisyon ng Rusya na ang paglilinis ay naging derussification na. Napansin ni Milan ang 3,000 dagdag na pambobomba patungong turnover nang nagbunsod sa muling pagkontrol ng Ukraine sa karamihan ng depensa sa sektor na yon noong 2022. Ang anti-tank na kanal, barbed wire, at Dragon's Teeth ay bumalik sa Ukraine bilang pundasyon ng mga fortification na sisira sa Rusya ngayong Tagsibol. Gamit ang mga mapa ng artilyera at airstrikes, pinatunayan ni Milan na umabante ang Ukraine at umatras ang Rusya sa Timog Silangan. Tumigil na halos ang artilyerya ng Rusya, palatandaan na wala na sa saklaw ng kanilang puwersa ang mga pamayanang napalaya ng Ukraine. Sa madaling salita, napatras na sila at patuloy pa ring nagpapaputok ang Ukraine. Malaking pakinabang ito sa Ukraine. Sa 3 linggo, nawala sa Rusya ang 4 na buwang paglusot sa likod ng mga linya, ayon kay Milan. Magkakaroon ng oras para mapatatag ang depensa ng Pakrovsk at Height 15 highway papuntang Zaporizhia. Tinapos ni Milan ang ulat sa pagsasabing marami pang darating. Gumamit siya ng mapa at puting linya para ipakita kung hanggang saan mararating ng Ukraine sa paglilinis ng Timog Silangan mula sa mga Ruso. Ang puting linya ay napalilibutan ng barbed wire, kaya layunin ng Ukraine na makuha ito para palawakin ang depensa at itulak pa ang Gray Zone sa teritoryong inaangkin ng Rusya. Hindi ito simpleng kontraopensiba ng Ukraine, kundi malaking pagbabago sa labanan dahil sa nasirang komunikasyon na nakaapekto sa militar ng Rusya. Bago tayo magpatuloy sa mas malalim na usapan tungkol dyan, ikaw ay nanonood ng The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon. Nagsimula ang kampanya ng Ukraine para sa derussifikasyon sa Timog Silangan noong unang bahagi ng Pebrero, dahil iyon mismo ang panahon na nagpasya sina Elon Musk at SpaceX na gumawa ng aksyon tungkol sa ilegal na paggamit ng Starlink terminals ng Rusya para i-coordinate ang kanilang mga pag-atake. Ayon sa Euromaidan Press, ginagamit ng Rusya ang mga ipinuslit na terminal sa 700 milyang linya ng labanan para i-coordinate ang mga unit at magsagawa ng drone strike. Nawala ang lahat matapos magsara ang Starlink. At lalong lumala ang sitwasyon nang si Putin mismo ang nagpasya, makalipas ang ilang araw, na magandang ideya raw na higpitan ng access sa social media app na Telegram. Sa kagustuhan niyang mapanatili ang kanyang impluwensya, pinaalis ni Putin ang kanyang mga sundalo sa nag-iisang channel ng komunikasyon na maaari sanang nilang magamit para kahit papaano ay mapunan ang puwang na iniwan ng pagkawala ng Starlink. Magulo at wasak pa rin ang militar ng Rusya noon at ngayon. Hindi na makapagkoordina ang mga command center ng pag-atake. Nawalan ng kontak ang mga infiltrator sa Gray Zone sa backup.
Naligaw at natakot ang mga unit ng pagsalakay ng Rusya. Wala silang magawa kundi maghintay ng tulong habang naririnig ang paparating na drone ng Ukraine. Dahil walang Starlink, bumagsak ang tibok silangang linya ng Rusya at sinamantala ito ng Ukraine. 8 na ang mga napalayang bayan at patuloy pa itong nadaragdagan. Nabawi na ang lupa, pwede nang simulan ang derusifikasyon. Kung chess ito, ang paggagaw ni Putin sa Telegram matapos mawala ang Starlink ay parang itinapon mo ang iyong reyna. Ang hari ay lantad na ngayon, nawawala at naipit habang sumusulong ang mga piyesa ng Ukraine. May isang lumang biro na hindi ka dapat maglaro ng chess kasama ang isang kalapate. Bakit? Kasi sisipain lang ng kalapati ang mga piyesa, dudumihan ng board, tapos lalakad palayo na parang siya ang panalo. Mukhang sineryoso ni Putin ang biro bilang gabay sa estratehiya. Unti-unting nawawala ang kanyang mga sundalo at impluwensya sa timog silangan ng Ukraine. Ang sinasabi natin dito ay pinanalapan ni Putin ang masamang sitwasyon ng Rusya sa pamamagitan ng pinakabobong desisyon na ginawa niya sa digmaan hanggang ngayon. Ngayon, ang nakikita natin sa timog silangan ay bunga ng desisyong iyon. Kanina, pinaalala naming tandaan ang sinabi ni Syrskyi tungkol sa pagbawi ng Ukraine ng 400 kilometro kwadrado mula sa Rusya. Espesyal ang numerong ito dahil habang magulo ang puwersya ng Rusya, nagtagumpay ang kampanya ng derussification ng Ukraine sa Timog Silangan. Pinakamalaki mula Agosto 2024 nang simulan ng Ukraine ang kontraopensiba sa rehiyon ng Kursk sa Rusya. Binibigyang diin ito ng Euromaidan Press na sinasabing maaari nating pagsamahin ang teritoryong nabawi ng Ukraine sa Timog Silangan at ang teritoryong napalayan nito sa Kupiansk noong katapusan ng Disyembre, na lahat ay nagreresulta sa isang napakasamang simula ng 2026 para sa mga puwersa ng Rusya. Ang akala ni Putin na ligtas ay ngayon ay nasa kamay na ng Ukraine. At mukhang hindi na muling mababawi ng Rusya ang mga napalaya ng Ukraine sa lalong madaling panahon. Iyan ang punto ng derussification. Tatalakayin din natin ang mga hakbang ng Ukraine para alisin ang impluwensya ng Rusya sa labas ng bigmaan sa dulo ng video. Mahalagang bigyang pansin ang nangyari sa Kupiansk dahil ito ang naging unang hakbang sa kampanya ng Ukraine sa Timog Silangan. Noong Nobyembre, 2025 iginiit ng Rusya na nakuha na nila ang Kupiansk at inulit ito noong kalagitnaan ng Disyembre. Matapang ang pahayag na yon. Kasi hindi naman nakuha ng Rusya ang Kupiansk. Halos mapasa kamay na ng Rusya ang lungsod dahil sa kanilang estratehiya. Pero siguradong nasa Ukraine pa ito noong Disyembre. Kabaliktaran pa ka. Nililinis ng Ukraine ang lungsod mula sa mga sundalong Ruso habang nagyayabang sina Putin at ang mga kasamahan niya tungkol sa kontrol nila sa Kupiansk. Noong unang araw ng Disyembre, nabasag na ng Ukraine ang kwento ng Rusya ukol sa Kupiansk sa Kharkiv. Hindi pa bumabagsak sa Rusya ang lungsod. 70% nito ay hawak pa rin ng Ukraine, gaya nung Disyembre nang igiit ng Rusya na sila ang may kontrol. Nagpatuloy ang pag-usad ng Ukraine patungong Kupiansk. Ayon sa Euromaidan Press, nabawi muli ng puwersa ng Ukraine ang hindi bababa sa 183 kilometro kwadrado sa direksyon ng Kupiansk mula ika-11 hanggang ika-25 ng Disyembre, na dagdag sa mga teritoryong napalaya nila sa Timog Silangan noong Pebrero. Kung ang pagpapalaya sa Kupiansk ay simboliko sa larangan ng derussification, tulad ng pagtataas ng watawat ng Ukraine bilang tagumpay, ang operasyon ng Ukraine sa Timog Silangan ay may praktikal at simbolikong layunin. May inihahanda ang Ukraine. Iniulat ng Kyiv Post noong Pebrero 9 na sinusubukan ng Russia mag-ipon ng estratehikong reserba para sa malakihang pag-atake sa silangan at katimugang Ukraine, ayon sa mga tagamasid mula Ukraine at internasyonal. Ang opensibang ito ay tututok sa Donetsk, kung saan pilit tumatagos ang Russia sa Pokrovsk at mga kuta. Magpapadala rin ang Russia ng tropa bilang suporta sa pag-atake ngayong tag-init sa mga lungsod ng Zaporizhia at Orakiv. Pwedeng pumunta ang mga puwersa roon para ilihis ang atensyon ng Ukraine sa Donetsk, at matutuwa si Putin kung makuha ng kanyang sundalo ang dalawang lungsod na ito. Nag-iiba ang kampanya ng derussification ng Ukraine sa Timog Silangan dahil sa impormasyong ito. Ayon sa Euromaidan Press, kailangan munang lumaban ng mga tropang Ruso para maibalik ang kanilang depensa bago subukang bawiin ang mga nawalang teritoryo sa Tagsibol at taginit ng 2026. Magagawa lang nila ang mga plano sa operasyon pagdating ng Tagsibol o Taginit. Ang nagawa ng Ukraine, bukod sa pagpapalaya sa hindi bababa sa 8 mga pamayanan sa Timog Silangan mula sa impluwensya ng Russia, ay ang pagpuwersa sa Russia na muling simulan at baguhin ang kanilang estratehiya.
Bago umatake para ilihis ang puwersa ng Ukraine mula Donetsk, kailangan munang isabak ng Rusya ang dagdag na mga sundalo sa mga depensa ng Ukraine para mabawi ang mga teritoryong nakuha nila noong 4 na buwang papasok ng Pebrero. Tandaan, pinapalakas ng Ukraine ang depensa sa napalayang teritoryo. Gumagawa ito ng kill zone gamit ang mga drone, depensa laban sa tangke, at ambush ng artilyera. Kaya mas mahirapan ng Russia mabawi ang mga napalayan ng Ukraine kumpara nung nakaraang ilang buwan. Maaring ilihis ng Rusya ang atensyon ng Ukraine sa isang opensiba sa timog silangan niyang Tagsibol. Pero baka mapilitan si Putin na gamitin ang mga reserbang para sa Donetsk para maibalik ang dating posisyon ng Russia noong Enero. Ang nakita natin sa timog silangan ay isang proseso ng dirusipikasyon na matagal nang nagsimula, ngunit biglang bumilis ng di inaasahan ni Putin. Ayon sa Le Monde, matagal nang tinatangka ng Ukraine na alisin ang nananatiling impluwensya ng Rusya bago pa man ang malawakang pananakop ni Putin. Ayon sa ulat, nagsimula ang kampanyang yon noong Maidan Revolution ng 2014 at lalong bumilis ng salakayin ng mga puwersa ni Putin noong Pebrero 2022. Bawat napalayang lugar ay patunay sa laban ng Ukraine para alisin ang impluwensyang Ruso. Marami ring nangyayari sa bansa na nagpapakita ng pagbuo nila ng bagong pagkakakilanlan para tuluyang makalaya mula sa gapos ng Soviet na pumigil sa pag-unlad nila noon. Nagbigay pa ng karagdagang impormasyon ang Chatham House na binanggit na sa pagitan ng Maidan Revolution at ng pananakop ni Putin, nakagawa ang Ukraine ng ilang mga kapansin-pansing hakbang. Ayon sa ulat, pinatitibay ng Ukraine ang soberanya nila sa edukasyon, wika, media, relihiyon, at may dalawang mahahalagang pangyayari noong 2019. Noong taon na yon, nakuha ng Ukraine ang kalayaan ng Orthodox Church of Ukraine mula Rusya at ipinasa ang batas na nag-uutos ng paggamit ng wikang Ukrainian sa edukasyon, media, at pampublikong administrasyon. Lahat ng hakbang na ito ay ikinagulat ni Putin. Nararamdaman ng leader ng Rusya na humihina ang kanyang impluwensya at malamang na iyon ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit niya sinimulan ang kanyang pananakop. Sa 4 na taon ng digmaan, lalo lang pinatibay ni Putin ang hangarin ng mga Ukrainyano sa tunay na soberanya. Ang bawat teritoryong nababawi ng Ukraine, lalo na kamakailan sa Timog Silangan, ay paalala kay Putin na ayaw nilang pasukin ng Rusya ang kanilang bansa. Patuloy na nilalabanan ng mga sibilyan sa Ukraine ang impluwensya ng Rusya, kahit na nagpapadala pa rin si Putin ng mas maraming sundalo sa kanilang kamatayan laban sa depensa ng Ukraine. Halimbawa, noong Oktubre 2025, nagkaroon ng panawagan sa loob ng Ukraine na alisin ang kopek, na isang uri ng perang Ruso na nananatiling umiikot pa rin sa Ukraine. Gaya ng sinabi noon ni Andriy Pishny, na siyang pinuno ng pambansang bangko ng Ukraine, ang kopek ay isang bahagi ng Moscow na nananatili sa ating mga bulsa, sa ating mga price tag, at higit sa lahat, sa ating isipan. Ito ang totoong Ukraine. Maaring itanggi ito ni Putin at sabihin sa iba na gusto ng karamihan sa Ukraine na mapasailalim sa Rusya. Ngunit paulit-ulit na pinapatunayan ng mismo mga tao ng Ukraine, mula sa kanilang mga sundalo hanggang sa mga sibilyan, na mali si Putin. Kung gusto talaga ng Ukraine ang Rusipikasyon, hindi sana sila naglaan ng 4 na taon na lumaban ng buong lakas para pigilan ng Rusya sa kanilang mga plano. Ngayon, habang mas maraming teritoryo ang napapalayan ng Ukraine, nasasaksihan natin ang bagong yugto ng paglaban sa impluwensya ni Putin. Nagsimula na ang ganap na opensiba ng derusipikasyon. Ipinapakita nito na mas matindi ngayon ang laban ng Ukraine sa Rusya. Nakakatawang isipin, maring nakakakuha ang Ukraine ng tulong sa laban para sa derusipikasyon mula sa pinaka-hindi inaasahang pinagmumulan, si Putin. Habang tinatanggal ng Ukraine ang impluwensya ng Rusya, ang makitid na pananaw ni Putin sa digmaan ay natutulak sa kanya sa mga desisyong nakakasira sa sariling pagkakakilanlan ng Rusya. Maaari kang makaalam pa ng higit kung titingnan mo ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Military Show para palagi kang unang makapanood ng aming pagsusuri sa kung ano talaga ang nangyayari sa Ukraine. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.